Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is 10 Names of God. And mayroon po tayong concept na Names of God. The names of God in Scripture are not just labels. They are revelation of His character, power, and relationship with His people. Each name carries with it a glimpse of who He is. Yahweh speaks of His eternal, self-existent nature. El Shaddai of His mighty sufficiency. Jehovah Jireh of His provision. These names remind us that God is not distant or impersonal. He reveals Himself through names that meet us in our needs, circumstances, and worship. And ito po yung the 10 names of God. Number 1, Yahweh, I am who I am. Number 2, Elohim, Creator God. Number 3, Adonai, Lord, Master. 4, El Shaddai, God Almighty. 5, Jehovah Jireh, the Lord will provide. Number 6, Jehovah Rapha, the Lord who heals. Number 7, Jehovah Shalom, the Lord is peace. Number 8, Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Number 9, Jehovah Tisdekenu, the Lord is our righteousness. Number 10, Emmanuel, God with us. And makita po natin to sa Exodus chapter 3, verse 13 to 15. Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers sent me to you, and they ask me, what is his name? Then what shall I tell them?" God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to them, the Israelites. I am has sent me to you." God also said to Moses, "Say to the Israelites that the Lord, the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation." At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan po sa naging topic po natin for today. Sisimulan po natin sa first teaching, God names are His revelation of Himself. So, yung pangalan po pala na diniscuss ko kanina, yung sinabi ko po kanina, ito po pala yung pagre-reveal ng Panginoong Kristo ng kanyang mga ugali or kanyang gawain through His name. Gaya ng example natin dito, Emmanuel, God with us. So, every time na binabanggit natin yung pangalan na Emmanuel at ang Panginoong Kristo na mismo na siyang si Emmanuel, ang ibig sabihin po noon ay kasama natin ang ating Panginoon sa palaging buhay na mayroon tayo. Ngayon naman po sa second teaching tayo, God names are His way of relating to us. So, yung pangalan po pala ng Panginoon Kristo, alam po natin na may meaning lahat ng mga pangalan ng Panginoon Kristo. At ayun nagiging daan upang magkaroon tayo ng magandang, mabuting na relasyon sa ating Panginoon, and syempre yung mas makaka-relate din sa atin. Ngayon naman sa third teaching na tayo, God's name are His commitment to us. So yung pangalan po pala ng Panginoon Kristo, yung mga description or yung mga kahulugan ng pangalan ng Panginoon Kristo, binibigyan po pala tayo nito ng commitment or yung pangako para sa atin. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating application. First application, memorize at least 10 name of God. So, tayong mga tao, anak ng Diyos, dapat kahit isa sa 10 binanggit kong pangalan ang Panginoong Kristo, dapat masabi natin siya or dapat alam natin or pati yung mga meaning nun, syempre. Ngayon naman sa second application na tayo, meditate on God's name and their meaning. So, palagi nating pag-aralan, pagnilay-nilayan yung pangalan ng Panginoon Kristo. At syempre, yung mga meaning nito dahil sobrang malalalim nga yung ibig sabihin ng mga pangalan ng ating Panginoon. Ngayon naman po sa third application na tayo, mention God's name in your prayer. So,
every time na nananalangin tayo, hindi lang tayo basta manalangin sa gustong paraan natin. Dapat nananalangin tayo na kung saan ibinabanggit natin yung pangalan ng Panginoon upang sa ganun alam natin kung kanino tayo nagdadasal. May iba kasi na nagdadasal sila, sabihin natin sa mga Diyos-Diyosan, sa mga Buddha, or kahit na sino. So, let's be specific sa ating mga panalangin. Dapat ini-include natin kung kanino natin dinadirect yung prayers natin. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating discussion. Which name of God speaks to your heart most today and why? And meron po na-include dito na alternative question. First po, what have you learned from this devotion? And second po, how can you practically apply our devotion? So, bago ko po sagutin yung alternative question po doon, sasagutin ko muna po yung naging discussion natin. So, para sa akin po, pangalan po ng Panginoon sa Kristo na nangusap sa akin puso ay Emmanuel, dahil ang kapatid ko po na si Juan Emmanuel, ipinangalan po siya ng aking mama sa ating Panginoon, na ibig sabihin niya po ay God with us. And sinabi po ng mama namin na nagustuhan niya yung pangalan na yun dahil hindi niya nararamdaman na hindi natin kasama yung Panginoon, because palagi niyang nararamdaman na sa bawat buhay at ginagawa natin, kasama natin yung Panginoon. Ngayon naman, sasagutin ko na po yung alternative question natin na number 1. Ang natutunan ko po rito sa discussion na to, hindi po natin dapat basta iwas sa walang bahala na dapat okay, alam ko yung pangalan ng Panginoon, pero hindi natin alam yung iba't ibang meaning or yung mga meanings ng pangalan ng ating Panginoon. Ngayon naman po sa number 2, paano ko po ma-apply ito sa akin? So, para sa akin po, ma-apply ko po ito sa aking sarili upang mas mapalabong yung aking paniniwala sa Panginoon. And syempre, yung kagaya nga nung direct prayers na minsan kasi nakakaligtaan natin na banggitin yung pangalan ng ating Panginoon. Pero in other ways, kailangan talaga nating sabihin kasi hindi natin alam kung sino pa bang nakakarinig ng panalangin natin bukod sa Panginoon. So, let's be specific to our prayers. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.